Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, welcome po ulit sa ating vlog. Welcome po ulit sa ating munting channel. Isa sa mga dahilan o isa sa magpapatunay kung bakit ang simbahang Katoliko ay ang tunay na iglesyang tinatag ni Kristo ay ang kasaysayan. So, ayon sa kasaysayan, ang simbahang Romano Katoliko ay ang pinakapatanda at orihinal na simbahang Kristiyano. Sa makatuwid, ang mga paniniwala at aral ng simbahan ay direktang ipinasa sa mga pinuno ng simbahang Katoliko galing sa mga apostol. So, nagsimula ang simbahang Katoliko sa mga turo ni Jesucristo noong mga 1st century AD sa lalawigan ng Judea o Saudia ng Imperyong Romano. Ang simbahang Katoliko ay ang nagpagpapatuloy ng sinaunang pamayanang Kristiyano sa na itinatag ni Jesus. Walang makabagong simbahang Kristiyano ang maaring gumawa ng ganoong pag-aangkin. So walang mga bagong sulpot na mga sikta na makapag-angkin na sila ang tunay na Kristiyano, sapagkat hindi po yan mapapatunayan ng kasaysayan. Ang kasaysayan po ayon nga po sa Job na read the history book and see. So yun po. And then patuloy po natin. Sa pagkatapos ng ika-2 siglo, nagsimulang magtipon-tipon ang mga obispo sa mga panrehiyong synod at iwasto ang mga isyu sa mga doktrina at patakaran. At nang dumating ang ika-3 siglo, ang obispo ng Roma o Pope ay ang nagsilbing tagapagpasyang autoridad na parang korte ng apila para sa mga problema at isyu na hindi malulutas ng mga obispo. Ito ay sa kapareho ng turo ng Biblia sa Exodo 18. Makikita natin kung saan dinala ng mga anak ni Israel ang kanilang mga alitan kay Moises at inayos ni Moises ang mga alitan na iyon. Gayunpaman, ipinagkikita rin nito kung saan ang mga pinunong hinirang ni Moises ay nagtatrabaho din upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. So, ang simbahang Katoliko ay nanatiling nag-iisang Kristiyanong simbahan hanggang sa East and West Schism o yung pagkahati noong 1054 o noong year 1024 na naging sanhi ng pagkahati ng medieval na Kristyanismo at naging dalawang magkahiwalay na sangay. O ito yung Western and Eastern Orthodox. So mayroon doon po nahati. Doon po nagsimula po 'yon noong taong 1054. 'Yun ang tinatawag na Great Schism. Ang pinakamalaking division gayunpaman ay dumating sa panahon ng Reformasyon mula sa 1517 to 1648 na pinamumunuan ni Martin Luther. Ang East-West Great Schism ay sanhi ng Patriarch Michael the First. Ayon sa Titus 3 ayon sa Tito 3:9-11, ang mga dibisyon na pinamunuan ni Patriarch Michael at Martin Luther ay kasalanan. So, iwasan. So, ayon po sa Titus 3:9-11, iwasan ang mga hangal na ang kahangalang pagtatalo, mga talaangkanan, mga tunggalian at mga pag-away tungkol sa batas, sapagkat ang mga ito ay walang kabuluhan at walang pagkatapos ng una at ikalawang babala, putulin ang pakikipag-ugnayan sa isang erehe na napagtanto na ang gayon tao ay baluktot at makasalanan at
humahatol sa sarili at tinatural ang kanyang sarili. So yun po ang maikling history ng ating simbahan. So ito po talaga ang totoo at tunay. Mula sa simula, ito lang ang nag-iisang Kristiyanong simbahan. At nagmula lang itong mahati noong 1054 at sinundan ng reformasyon ni Martin Luther. So doon po naghati-hati hanggang ngayon. Pero ang pinaka-original na simbahan ay ang simbahang Katoliko o ang Iglesia Katolika. So yun lamang po, sana po yun lang po ay maikling ng ating simbahan, kasaysayan, ngunit ito po ay isang makabuluhan at maaari pong natutunan natin na tayo pong mga Katoliko ay ang totoong itinatag ni Kristo noong 33 AD. So tayo po ang pinaka-original na simbahan. So nakaganda lang po ay yung iba't ibang mga miyembro ng Eastern Orthodox ay may mga nagsibalikan na o nagbabalik loob sa simbahang Katoliko. So yun lamang po. Maraming salamat. God bless us all.